Magandang araw sa iyo, aking minamahal na kaibigan at miyembro ng ating lumalaking pamilya dito. Maligayang pagdating sa isang espasyo kung saan ang imposible ay nagiging posible at ang bawat buhol ng buhay ay may kakayahang kalagan. Kung ikaw ay nandito ngayon, alam kong hindi ito aksidente. Alam kong may isang bagay sa puso mo na naghahanap ng kasagutan, naghahanap ng pag-asa, naghahanap ng paraan, upang ang pinakamabigat mong problema, ang pinakamalikot mong panalangin, ang pinakamahirap na kalagayan mo ay magkaroon ng solusyon. Naramdaman mo ba yan? Ang paghila sa puso mo na meron pang pag-asa. Kung tuloy ka at huwag kang aalis. Dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay ang susi, ang gabay, ang mismong daan, upang makamit ang imposible sa tulong ng walang hanggang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng birheng tagapagkalag ng mga buhol. Maraming pagkakataon sa ating buhay ang pakiramdam natin ay nakatali tayo. Nakatali sa takot, nakatali sa pagdududa, nakatali sa mga pagkakamali ng nakaraan, nakatali sa mga pagsubok na tila ba walang katapusan. Para itong isang lubid na pinupulupot sa ating puso, sa ating isip, sa ating kaluluwa, at bawat pagpulupot ay isang buhol na humihigpit. Pakiramdam mo ba yan ngayon? Ang mga buhol na ito ay maaaring isang problema sa pamilya, isang pagsubok sa kalusugan, isang pinansyal na krisis, isang relasyon na gumuho o isang pangarap na tila ba imposibleng abutin. Marahil umiiyak ka sa tahimik mo ngayon, habang pinapanood ito, nagtatanong kung kailan matatapos ang lahat ng ito. Naramdaman ko rin ang bigat na yan sa aking sarili. Kaya alam kong hindi ka nag-iisa. Ang pagiging nandito mo ngayon ay isang palatandaan mula sa langit na may nakalaang himala para sa iyo. Kaya kung handa ka na upang tuklasin ang 8 himalayang dasal na magbubukas ng pinto sa imposible, manatili ka, at bigyan mo ng pagkakataon ang sarili mo na maranasan ang tunay na pagbabago. Huwag kang mag-alala, hindi ito basta simpleng dasal lang. Ito ay isang gabay sa paraan ng pananampalataya na magpapalaya sa iyo sa mga buhol na matagal nang gumagapos sa iyo. Ito ay isang paglalakbay sa puso ng isang inang handang gawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Napakaganda ng kwento ng birheng tagapagkalag ng mga buhol. Nagsimula ito sa isang painting na gawa sa Germany noong 1700. Ang painting na iyon ay nagpapakita kay Birheng Maria na kalmado at mapayapang kinakalag ang mga buhol mula sa isang mahabang puting laso. Ang mga buhol ay kumakatawan sa mga problema sa buhay ng tao, ang mga pagsubok, ang mga kasalanan, ang mga pagdududa. Ang laso naman ay ang ating buhay, ang ating paglalakbay. At si Birheng Maria sa kanyang matamis na ngiti ay kalmado at mapayapang tinatanggal ang bawat buhol. Bakit? Dahil siya ang ina. Siya ang inang handang umalalay sa atin sa bawat pagsubok. Kaya paano natin tatawagin ang kanyang tulong upang ang imposibleng ating dinadala ay maging posible? Simulan natin sa una at pinakamahalagang dasal na kung saan ay nagsisimula ang lahat ng pagbabago. Ang una sa 8 himalayang dasal ay ang pagkilala sa mga buhol. Kailangan nating tanggapin kung ano ang mga buhol na gumagapos sa atin. Marami sa atin ang pilit na nagtatago ng kanilang mga problema, nagpapanggap na maayos ang lahat, nagpapanggap na malakas, gayong sa loob ay unti-unti nang nadudurog. Kung minsan ay nahihiya tayo na aminin ang ating mga kahinaan, ang ating mga takot, ang ating mga pagkakamali. Pero paano ka makakalaya kung hindi mo nga alam kung saan ka nakatali? Isipin mo ang isang tao na nakatali ang kamay at paa pero sinasabi niyang hindi siya nakatali. Hindi siya hihingi ng tulong, hindi niya hahanapin ang susi dahil sa kanyang isip ay malaya siya. Gayon din sa ating buhay. Ang unang hakbang sa pagkalag ng mga buhol ay ang pagiging tapat sa ating sarili at sa Diyos. Ano ang buhol mo ngayon? Ito ba ay utang na hindi mo na alam kung paano babayaran? Ito ba ay karamdaman na sinasabi ng doktor na wala ng pag-asa? Ito ba ay isang anak na nalihis ng landas? Ito ba ay isang asawa na nawalan na ng pag-ibig? Ano ang punot dulo ng iyong hirap? Isulat mo sa iyong isip. Ipahayag mo sa iyong puso. Sabihin mo sa akin ngayon. Kung hindi mo kayang isigaw, sabihin mo sa iyong puso.
Aminin mo. Ito ang aking buhol. Dahil sa pagkilala magsisimula ang lunas. Ang ating utak ay programmed upang hanapin ang solusyon sa problema na kilala nito. Kung hindi mo kilala, hindi mo hahanapin. Kung hindi mo pinangalanan, hindi mo makikita ang daan palabas. Sa mga sandaling ito, hinihiling ko na i-pause mo sandali at pagnilayan ang isang buhol na matagal mo nang dinadala. Isa lang muna. Ano ito? Tanggapin mo ang kanyang presensya sa buhay mo. Hindi para magpatalo kundi para harapin ito ng buong tapang. Kapag natukoy mo na ang buhol na yon, may nagbabago sa loob mo. Nagsisimula kang magkaroon ng kapangyarihan sa sitwasyon, sa halip na ang sitwasyon ang may kapangyarihan sa iyo. Ngayon, kapag nakilala na natin ang buhol, dumako tayo sa ikalawang Himalayang dasal, pananampalataya sa kapangyarihan ng Birhen. Ang Birheng tagapagkalag ng mga buhol ay hindi lang isang imahe. Siya ay si Maria, ang ina ng Diyos, ang ina ng ating Panginoong Jesucristo. At bilang ina siya ay may napakalaking kapangyarihan ng intersesyon sa kanyang anak. Isipin mo ang isang bata na may problema at lumapit sa kanyang nanay. Gagawin ng nanay ang lahat para sa kanyang anak, hindi ba? Mas higit pa dyan ang pagmamahal at kapangyarihan ni Maria para sa atin. Ang kanyang pananampalataya ay walang kapantay. Ang kanyang sa Diyos ay nagbago sa kasaysayan ng sangkatauhan. Kung siya ay nakapag-o sa pinakamalaking misyon na ibinigay sa kanya, mas lalo na sa maliliit na buhol na dinadala natin. Ang kailangan lang ay ang ating pananampalataya. Hindi bulag na pananampalataya, kundi isang pananampalataya na nagmumula sa kaibuturan ng iyong puso na naniniwala na ang Diyos sa pamamagitan ni Maria ay may kakayahang kalagan ang anuman. Kaya kapag nananalangin ka sa Birheng tagapagkalag ng mga buhol, isipin mo, hindi lang siya nakikinig kundi siya ay kumikilos. Siya ay naglalakad patungo sa kanyang anak, dala-dala ang iyong panalangin, ang iyong bigat, ang iyong buhol. At bilang kanyang anak, pakikinggan siya ni Jesus. Ito ang isang sikreto na madalas nating makalimutan. Ang kapangyarihan ng isang ina. Sa isang mundo na punong-puno ng pagdududa at kawalan ng pag-asa, ang pananampalataya natin kay Maria ang magsisilbing anchor. Ang magsisilbing ilaw. Ang magsisilbing tulay mula sa imposible tungo sa posible. Kaya huminga ka ng malalim at sabihin mo sa iyong puso, naniniwala ako, O Birhen. Naniniwala ako na kaya mong kalagan ang aking buhol. Ang pananampalatayang ito ay hindi lamang sa salita, kundi sa puso at sa gawa. Ngayon dumako tayo sa ikatlong Himalayang dasal, pagsuko at paglaya. Ito ang isa sa pinakamahirap na hakbang para sa marami. Bakit? Dahil pilit nating kinokontrol ang lahat. Pilit nating hinahanapan ng sariling solusyon ang ating mga problema, kahit pa alam nating hindi na natin kaya. Ang pagsuko ay hindi pagtalikod. Ang pagsuko ay hindi pagpatalo. Ang pagsuko ay pagbibigay ng kontrol sa isang mas mataas na kapangyarihan sa Diyos sa pamamagitan ni Maria. Ito ay pagtanggap na hindi mo kaya ang lahat pero mayroong kayang gumawa ng lahat. Isipin mo ang isang batang nakahawak ng mahigpit sa isang laruan na hindi niya maabot. Mas masakit ang kapit niya kaysa sa sakit ng hindi niya pag-abot. Kapag binitawan niya iyon, doon lang niya marirealize na may mas malaking tulong na naghihintay para sa kanya. Ang pagsuko ay ang pagbaba ng iyong mabigat na pasanin at ang pagbibigay nito sa Birhen. Sabihin mo sa kanya, Maria, narito ang aking buhol. Hindi ko na kaya. Pinakakawalan ko ito sa aking mga kamay at inilalagay sa iyong mga kamay. Kalagan mo ito. Pagsuko ay pagtitiwala na may planong mas dakila ang Diyos para sa iyo. Ang pagsuko ay pagpapalaya sa iyong sarili mula sa pagkabalisa, mula sa pag-aalala, mula sa pagtatangka na ayusin ang mga bagay na hindi mo kontrolado. Kapag sumuko ka, doon mo mararamdaman ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kalayaan. Doon ka magiging open sa mga himala na hindi mo inasahan. Ito ay isang proseso na hindi madali pero isang proseso na magdudulot ng pinakamalaking pagbabago sa iyong buhay. Ang pagsuko ay hindi nangangahulugan na hindi ka nakikilos.
Nangangahulugan ito na kikilos ka sa gabay ng banal na espiritu sa pamamagitan ng intersesyon ni Maria at hindi sa takot o pagdududa. Kapag sumuko ka ng buong puso, may nagbabago sa chemical makeup ng iyong utak. Ang cortisol, ang stress hormone, ay bumababa. Ang oxytocin, ang hormone ng koneksyon at pagtitiwala, ay tumataas. Binibigyan mo ang iyong sarili ng pahintulot na huminga, na magtiwala, at doon nagsisimula ang paggaling. Ngayon, ang ikaapat na himalayang dasal ay ang patuloy na pagdarasal. Hindi ito madaling intindihin ng marami. Bakit? Dahil madalas nating gustong mangyari ang lahat kaagad. Parang fast food. Order na yon, serving agad. Pero ang pananampalataya ay hindi ganon. Ang pananampalataya ay parang isang hardin. Kailangan mo itong diligan araw-araw. Kailangan mo itong alagaan. Kailangan mo itong bantayan mula sa mga peste. At sa tamang panahon mamumunga ito. Ganyan din ang panalangin. Hindi sapat ang isang beses lang manalangin at pagkatapos ay kalimutan mo na. Hindi sapat ang manalangin lang kapag may problema ka. Ang tunay na pananampalataya ay patuloy na pananalangin, isang dialoge sa Diyos at kay Birheng Maria araw-araw sa bawat sandali ng iyong buhay. Sabi sa Biblia, manalangin kayo ng walang humpay. Bakit? Dahil ang panalangin ay hindi lang paghiling. Ito ay pagpapatibay ng iyong koneksyon sa Diyos. Ito ay pagpapanatili ng iyong puso na bukas sa Kanyang mga biyaya. Ito ay pagpapalakas ng iyong pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok. Isipin mo ang isang mag-asawa. Kapag hindi sila nag-uusap, madalas nagkakalabuan sila. Pero kapag nag-uusap sila araw-araw, kahit maliliit na bagay, lumalalim ang kanilang pagmamahalan. Gayon din sa ating relasyon sa Diyos at kay Birheng Maria. Ang patuloy na pagdarasal ay nagpapakita ng iyong pagiging seryoso sa iyong pananampalataya. Ito ay nagpapakita ng iyong pagtitiwala na kahit hindi mo nakikita ang sagot sa ngayon, mayroong gumagawang himala para sa iyo. Huwag kang susuko. Huwag kang mapapagod. Kung minsan pakiramdam mo ay hindi ka pinakikinggan, tandaan mo ang Birhen ay laging nakikinig at laging kumikilos. Basta patuloy ka lang. Ang tibay ng loob mo sa pananalangin ay isang patunay ng iyong pananampalataya, at ito ang siyang magbubukas ng mga pinto na sarado. Ibigay mo ang iyong buong tiwala at panahon sa Kanya. Kaya't aking kaibigan, habang pinag-uusapan natin ang mga dasal na ito, may isang bagay akong gustong itanong sa iyo. Saan ka man sa mundo nakikinig ngayon, at kung ang mensaheng ito ay tumatago sa puso mo at nagbibigay ng pag-asa, pakisabi sa akin sa comments sa ibaba kung mula saan ka nanonood at kung ano ang nadarama mo. Ang bawat komento ninyo ay mahalaga para sa akin. Nakakatulong ito upang mas maintindihan ko ang ating pamilya dito at makagawa pa ng mas marami at mas malalim na nilalaman na tutugon sa inyong mga pangangailangan. Kaya huwag kang mag-atubiling ibahagi ang iyong saloobin. Iyan ay isang bahagi ng ating paglalakbay na magkasama. Ngayon, bumalik tayo sa ikalimang himalayang dasal, pagtanggap ng biyaya at pagsunod. Madalas nating hinihiling ang himala pero hindi natin pinapansin ang mga maliliit na biyaya na dumarating sa ating buhay. Minsan, ang sagot sa ating dasal ay hindi dumarating sa paraan na inaasahan natin. Hindi ito isang magic wand na biglang lulutas sa lahat ng problema. Minsan, ang sagot ay dumarating sa anyo ng isang bagong oportunidad, sa anyo ng isang taong makakatulong sa iyo, sa anyo ng isang bagong ideya o inspirasyon, sa anyo ng isang pagbabago sa iyong puso o isip. Ang pagtanggap ng biyaya ay ang pagiging bukas sa mga pahiwatig ng Diyos sa pamamagitan ni Maria. Ito ay ang pagpapahintulot sa iyong sarili na makakita ng mga solusyon kahit saan. Hindi natin makikita ang mga ito kung nakapikit tayo sa pagdududa o kung masyado tayong nakatutok sa isang paraan ng solusyon. Ito rin ay pagsunod. Kapag mayroon tayong naramdamang pagtulak na gawin ang isang bagay, kahit gaano pa ito kaliit o kalaki, kailangan nating sundin iyon. Ito ang mga gabay ng Birhen sa atin. Halimbawa,
Kung ang buhol mo ay pinansyal at biglang may nagbigay sa iyo ng ideya na magsimula ng maliit na negosyo, sundin mo iyon. Kung ang buhol mo ay sa kalusugan at may nagpayo sa iyo na baguhin ang iyong lifestyle, sundin mo iyon. Ang pagsunod ay hindi lang sa mga malalaking utos ng Diyos, kundi pati na rin sa mga maliliit na gabay na binibigay sa atin sa araw-araw. Ang ating pagiging bukas at ang ating pagsunod ay nagpapakita ng ating pagtitiwala at ito ang nagpapadali sa pagkalag ng mga buhol. Dahil kung minsan, ang buhol ay hindi mawawala kung hindi tayo kikilos. Ang Birhen ay nagbibigay ng tools. Nasa atin kung gagamitin natin ito. Ang pagtanggap at pagsunod ay nagpapatunay sa universo na handa ka na sa pagbabago, na handa kang umakyat sa susunod na antas ng iyong buhay. Ito ay isang proseso ng pagiging aktibong katuwang sa iyong sariling himala. Ang ika-6 na himalayang dasal ay ang pagpapatawad at pagpapalaya. Ito ay isa sa mga pinakamakapangyarihang sandata laban sa mga buhol. Alam mo ba na ang kapatawaran ay hindi para sa taong nagkasala sa iyo? Ito ay para sa iyo. Ito ay para palayain ang iyong puso mula sa galitput at bitterness na pumupulupot sa iyo. Ang mga emosyon na ito ay parang mga buhol na lalong humihigpit at humaharang sa mga biyaya na dapat ay dumating sa iyo. Kung minsan, ang buhol natin ay hindi lang sa ibang tao kundi sa ating sarili. Galit tayo sa ating sarili dahil sa mga pagkakamali natin sa nakaraan. Galit tayo sa ating sarili dahil sa mga desisyon na pinagsisisihan natin. Pero paano ka makakakilos pasulong kung nakatali ka pa rin sa nakaraan? Ang Birheng Maria, bilang isang ina ng awa at pagpapatawad, ay nagtuturo sa atin na magpatawad. Sa kanya, walang buhol na hindi makakalag sa pamamagitan ng pag-ibig at kapatawaran. Kaya patawarin mo ang mga taong nagkasala sa iyo. Patawarin mo ang sitwasyon na nagdulot sa iyo ng sakit. At higit sa lahat, patawarin mo ang iyong sarili. Ito ay isang proseso na hindi madali pero isang proseso na magdudulot ng kalayaan na hindi mo kailanman naisip. Kapag nagpatawad ka, parang inalis mo ang bigat sa iyong balikat. Parang binuksan mo ang pinto ng iyong kulungan. Doon ka magiging tunay na malaya. At sa kalayaang iyon, doon makakagalaw ang mga himala. Ang kapatawaran ay hindi paglimot sa sakit. Ito ay pagpili na huwag nang hayaan ang sakit na iyon na kontrolin ang iyong kasalukuyan at kinabukasan. Ito ay isang regalo sa iyong sarili. Ang pagpapatawad ay nagpapataas ng iyong frequency, ng iyong energetic vibration, na nagpapahintulot sa iyo na akitin ang mga solusyon at biyaya na dati ay nahaharangan ng negatibong enerhiya. Kapag nakaramdam ka ng pagpapalaya mula sa galit, may espasyo na magbubukas sa iyong puso para sa pag-asa at pag-ibig. Ngayon, dumako tayo sa ika-7 himalayang dasal, pasasalamat at pagpuri. Ito ang pinakamakapangyarihang tool na ibinigay sa atin ng Diyos. Ang pasasalamat ay nagbabago ng lahat. Nagbabago ito ng iyong pananaw. Nagbabago ito ng iyong pakiramdam. Nagbabago ito ng iyong enerhiya. Kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon mo ngayon, mayroon pa ring dahilan upang magpasalamat. Magpasalamat sa buhay mo. Magpasalamat sa bawat paghinga mo. Magpasalamat sa mga taong nagmamahal sa iyo. Magpasalamat sa mga aral na natutunan mo. Kapag nagpasalamat ka, ang iyong isip ay lumilipat mula sa kakulangan patungo sa kasaganaan. Mula sa problema patungo sa solusyon. Ang pasasalamat ay nagpapadala ng isang signal sa universo sa Diyos kay Birheng Maria na handa ka na para sa mas marami pang biyaya. At ang pagpuri ay ang pagpapahayag ng iyong pananampalataya sa kabila ng iyong kalagayan. Ang pagpuri ay hindi lang sa mga awitin, kundi sa pagdeklara ng kapangyarihan ng Diyos at ni Maria sa iyong buhay. Purihit pasalamatan ka o Birheng tagapagkalag ng mga buhol sa lahat ng iyong ginawa sa iyong pagmamahal at sa mga himala na darating pa. Isipin mo, kahit hindi pa nangyayari ang himala nagpapasalamat ka na. Iyan ang pananampalataya. Iyan ang pagpapahayag na naniniwala ka na mangyayari ang imposible. Ang pasasalamat ay hindi lang nagpapaganda ng iyong pakiramdam. Ito ay nagbabago ng iyong utak.
Sa tuwing nagpapasalamat ka, naglalabas ang iyong utak ng dopamine at serotonin, ang i-feel-good hormones na nagpapabuti sa iyong mood at nagpapataas sa iyong abilidad na makakita ng positibong solusyon. Ito ang pagiging isang magnetic field para sa mga himala. At sa wakas, ang ikawalong Himalayang dasal ay ang pagiging instrumento ng pag-asa. Kapag nakaranas ka na ng himala, kapag nakalaya ka na sa mga buhol na gumagapos sa iyo, ang susunod na hakbang ay ibahagi ang pag-asa na iyon sa iba. Hindi lang ito tungkol sa iyong sarili. Ito ay tungkol sa pagiging ilaw sa mundo. Ikaw ay naging testigo sa kapangyarihan ng Diyos at ni Maria. Ngayon ang iyong misyon ay ibahagi ang kwento mo. Ibahagi ang iyong pananampalataya. Ibahagi ang iyong pag-asa. Dahil sa pagbibigay mo ng pag-asa sa iba, mas lalong lumalago ang iyong pananampalataya. Mas lalong lumalalim ang iyong koneksyon sa Diyos. Mas lalong dumarami ang mga biyaya na darating sa iyong buhay. Isipin mo ang isang lampara. Ang liwanag nito ay hindi para sa sarili lang kundi para ilawan ang paligid. Gayon din ikaw. Ang pagbabago na nangyari sa iyo ay hindi lang para sa iyo kundi para sa iba. Ang pagiging instrumento ng pag-asa ay nangangahulugan na ikaw ay handang tumulong sa iba na naliligaw ng landas na nakatali sa mga buhol. Ipasa mo ang sulo. Ibahagi mo ang mga natutunan mo. Sabihin mo sa kanila na may pag-asa. Sabihin mo sa kanila na may isang ina na laging handang tumulong. Ang pagtulong sa iba ay hindi lang nakakatulong sa kanila. Ito ay nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa iyong sariling buhay. Ito ay nagpapalakas ng iyong sense of purpose. Ito ay nagbibigay ng kagalakan na walang kapantay. Sa pagiging instrumento ng pag-asa, ginagaya mo ang Birhen. Nagiging isang daluyan ka ng pag-ibig at biyaya. At doon, magiging mas masaganang dumaloy ang mga himala sa iyong buhay. Nakikita mo na ba ang kapangyarihan ng 8 dasal na ito? Hindi lang ito simpleng pagbigkas ng salita. Ito ay isang paraan ng pamumuhay, isang paraan ng pananampalataya, isang paraan ng pagiging konektado sa walang hanggang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng birheng tagapagkalad ng mga buhol. Ang bawat buhol sa iyong buhay ay hindi huling pagtatapos. Ito ay isang pagkakataon para sa isang bagong simula. Isang pagkakataon para mas lumalim ang iyong pananampalataya. Isang pagkakataon para maranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos sa paraang hindi mo kailanman inakala. Ikaw ay nilikha para sa mga dakilang bagay. Hindi ka nilikha para manatiling nakatali. Hindi ka nilikha para mabuhay sa takot at pagdududa. Ikaw ay nilikha para maging malaya, para maging masaya, para maging masagana. At sa tulong ng birheng tagapagkalag ng mga buhol ang lahat ng ito ay posible. Maaari mong sabihin sa akin na ang iyong buhol ay napakabigat. Narinig ko na yan. Maraming beses na. Ang mga buhol ay dumarating sa iba't ibang anyo at sukat. Isipin mo si Aling Rosa, isang ina na nag-iisang bumubuhay sa kanyang 5 anak. Ang kanyang buhol ay ang utang sa bangko na papalubog na sa kanila. Gabi-gabi siyang umiiyak, walang makain, at pakiramdam niya ay wala ng patutunguhan. Pero isang gabi, napanood niya ang isang video tungkol sa birheng tagapagkalag ng mga buhol. Nakilala niya ang kanyang buhol, ang kanyang pinansyal na krisis. Nagsimula siyang manalangin ng may matinding pananampalataya, araw-araw, nang walang humpay. Sinuko niya ang lahat sa birhen. At habang nananalangin, may isang ideya na pumasok sa kanyang isip. Ang kanyang lola pala ay nagturo sa kanya kung paano gumawa ng masarap na tinapay. Sinunod niya ang inspirasyong iyon kahit may takot sa puso niya. Nagsimula siya ng maliit sa kapitbahay lang. Unti-unti dumami ang kanyang customer. Nakakatuwa, may isang tindahan pa ang lumapit sa kanya at gusto siyang kunin bilang supplier. Hindi nagtagal, nakabayad siya sa kanyang utang. Ang imposible ay naging posible para kay Aling Rosa dahil sa kanyang pananampalataya at pagsunod. At si Mang Tonyo, isang lalaking nawalan ng trabaho sa gitna ng pandemya. Ang kanyang buhol ay ang kawalan ng saysay.
Pakiramdam niya ay wala na siyang silbi. Nagalit siya sa mundo, sa kanyang dating boss, at sa sarili niya. Pero isang araw, nakita niya ang isang rebulto ng birheng tagapagkalag ng mga buhol sa simbahan. Niyakap niya ito, umiyak, at humingi ng tawad sa kanyang sarili at sa mga taong kanyang pinagagalitan. Sa pagpapatawad na iyon, nakaramdam siya ng matinding paglaya. Hindi niya inakala na ang kapatawaran ang siyang magiging susi. At sa pagpapatawad na iyon, nakaramdam siya ng kaganapan, ng pasasalamat sa mga biyaya na mayroon pa rin siya. Unti-unti, nagsimula siyang maghanap ng bagong trabaho, at ngayon, siya ay isang volunteer na tumutulong sa mga walang trabaho. Naging instrumento siya ng pag-asa. Ang kanyang buhol ay kinakalag, hindi lang para sa kanya, kundi para sa maraming iba pa. Ang mga kwentong ito ay hindi kathang-isip. Ang mga kwentong ito ay tunay na nangyayari sa bawat araw. Ang Diyos ay patuloy na gumagawa ng mga himala sa pamamagitan ni Maria. Ang tanong lang ay kung handa ka bang buksan ang iyong puso at tanggapin ang mga ito. Ang iyong kwento ay hindi pa tapos. Ang iyong pinakamahusay na bahagi ay hindi pa dumarating. Ang iyong mga buhol ay may dahilan. Ang mga ito ay nagtuturo sa iyo ng mga aral. Ang mga ito ay nagpapalakas sa iyo. Ang mga ito ay naghahanda sa iyo para sa isang bagay na mas dakila. Huwag kang susuko. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Ang Birhen ay narito, naghihintay na ibigay mo sa kanya ang iyong mga buhol upang kalagan niya ang mga ito. Kaya't sa mga sandaling ito, nais kong samahan mo ako sa isang taimtim na panalangin. Huminga ka ng malalim, ipikit mo ang iyong mga mata kung gusto mo, at ilagay mo ang iyong kamay sa iyong puso. Damhin mo ang presensya ng banal na espiritu. Damhin mo ang pagmamahal ng Birheng Maria. O Birheng Maria, Ina ng Diyos at ating Ina, ikaw na gumagapos sa lahat ng buhol sa aming buhay, ikaw na inang mapagkalinga, ikaw na laging handang umalalay. Narito kami ngayon, lumalapit sa iyo ng may buong pagpapakumbaba at pananampalataya. Sa mga sandaling ito, inilalahad namin sa iyong mga paa, ang mga buhol na matagal nang gumagapos sa amin. O Inang mapagmahal, nakikita mo ang aming mga takot, nararamdaman mo ang bigat ng aming mga pasanin. Kaya't sa iyong mga mapagkalingang kamay, inilalagay namin ang lahat ng ito. Ipinagtatagubilin namin sa iyo ang aming mga problema sa pamilya, mga pagsubok sa kalusugan, mga pinansyal na krisis, mga relasyon na gumuho, at mga pangarap na tila ba imposibleng abutin. O Birhen, tagapagkalag ng mga buhol, sa iyong walang hanggang pag-ibig at kapangyarihan, hinihiling namin na kalagan mo ang bawat buhol sa aming buhay. Kalagan mo ang buhol ng pagdududa, at palitan mo ito ng matibay na pananampalataya. Kalagan mo ang buhol ng takot, at palitan mo ito ng kapayapaan at tapang. Kalagan mo ang buhol ng galit at kapaitan, at palitan mo ito ng kapatawaran at pag-ibig. Kalagan mo ang buhol ng sakit at karamdaman, at bigyan mo kami ng paggaling. Kalagan mo ang buhol ng kawalan ng pag-asa, at punuin mo kami ng bagong simula. Kalagan mo ang buhol ng kahirapan, at pagpalain mo kami ng kasaganahan. Kalagan mo ang buhol ng kalituhan, at gabayan mo kami sa aming mga desisyon. Ina naming mahal, tinatanggap namin ang iyong biyaya at handa kaming sumunod sa iyong gabay. Patuloy kaming mananalangin nang may pagtitiwala sa iyong intersesyon. At sa sandaling maranasan namin ang iyong himala, pangako namin na kami ay magiging instrumento ng pag-asa para sa iba. Purihit pasalamatan ka, O Birheng tagapagkalag ng mga buhol, sa lahat ng iyong ginawa, sa iyong pagmamahal, at sa mga himala na darating pa sa aming buhay. Salamat, Ina, sa iyong pagmamahal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mula sa kaibuturan ng aking puso, naniniwala ako na ang panalangin ito ay may kapangyarihan upang simulan ang isang pagbabago sa iyong buhay. Ang iyong mga buhol ay hindi mananatiling nakagapos ng habang buhay. May pag-asa. May solusyon. At may isang inang laging handang tumulong. Kung naramdaman mo ang pagbabago sa iyong puso pagkatapos ng panalangin na ito,
At kung gusto mo pang matuto ng higit pa tungkol sa kung paano mo mapapalakas ang iyong pananampalataya at makakamit ang mga imposible, siguraduhin mong mag-subscribe ka sa channel na ito at pindutin mo ang bell icon para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa pagpapalakas ng ating sarili, ang pagpapalalim ng ating pananampalataya, at ang pagtuklas sa ating tunay na potensyal. At kung mayroon ka pang ibang kaibigan o kapamilya na alam mong may dinadalang mabibigat na buhol sa kanilang buhay, paki-share mo naman ang video na ito. Baka ito ang kasagutan sa kanilang matagal ng panalangin. Baka ito ang ilaw na matagal na nilang hinahanap. Huwag nating hayaang makaramdam sila ng pag-iisa. Sama-sama nating ipalaganap ang pag-asa at ang kapangyarihan ng pananampalataya. Maraming salamat sa iyong oras at sa iyong pagtitiwala. Tandaan, hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay kasama mo, at ang Birheng Maria ay laging gumagapos sa iyong mga buhol. Yakapin mo ang pag-asa. Yakapin mo ang pagbabago. Ang iyong pinakamahusay na buhay ay nagsisimula ngayon. Hanggang sa susunod nating pagkikita, patuloy kang manalig at patuloy kang umasa. Pagpalain ka ng Diyos.